ブロックのパスからボールがつながってブロック O'Neal tries the baseline, runs out of real estate. It makes it a whole lot harder for youngsters sometimes playing that role. Oh! Soto with the baseline drive. Ka-Express, laging tanong ng mga fans, gaano na ba katangkad si Kai Soto ngayon? At ngayong lumalabas ulit ang mga height comparisons, ginulat ng Pinoy Prodigy ang lahat dahil sa official measurements, lumalabas na halos kasing tangkad at sa ilan pang ang sources, mas mataas pa siya kay Shaquille O'Neal. Si Shaq listed sa NBA na 7'1", isa sa pinakadominanteng big man sa kasaysayan ng basketball, pero si Kai ayon sa NBA pre-draft measurements at international listings, umabot sa 7'3". Barefoot at minsan pa raw 7'5" in shoes. Kung titingnan, may lamang pa siya ng 2 inches kay Shaq. Hindi lang basta sukat ang pinag-usapan dito, ang height advantage na ito ay sobrang halaga para sa kanyang laro. Sa FIBA at NBA workouts, madalas mapansin ng scouts na bukod sa tangkad, meron din siyang wingspan na higit 7'5", kaya lalo siyang nagiging mahirap depensahan at i-box out sa ilalim. Kaya ngayong may usapan na namang kung makapasok si Kai sa NBA, ang unang impresyon ng mga scouts, this kid is taller than Shaq, pero mas mobile, mas versatile. Ka-Express, isipin niyo lang kung si Shaq ay naging halimaw na sa loob ng paint. Sa height na 7'1", paano pa kaya si Kai kung tuluyan niyang ma-develop ang kanyang katawan at skills sa height na 7'3" to 7'5"? Kaya hindi nakapagtataka kung bakit patuloy siyang sinusubaybayan ng NBA at international leagues. Hindi lang siya basta prospect, siya lang ang Pinoy Giant na kayang lumampas sa legacy ni Shaq sa usapang height at potensyal. Kapag usapang basketball, isa sa pinakaunang tanong ng mga fans ay gaano ba talaga katangkad si Kai? At ngayong lumabas muli ang comparison sa NBA legend na si Shaquille O'Neal, mas lalong umiinit ang diskusyon. Based sa mga official records, si Kai ay listed 7'3". Ito ang parehong sukat na lumabas sa kanyang FIBA profile, NBA Draft Combine noong 2022, at pati na rin sa kanyang stint sa NBL at Japan B-League. May ilang balita pa nga na nagsasabing umabot siya sa 7'4", pero walang official na medical record na nagkumpirma nito. Kahit ganun pa man, kahit na 7'3" lang, sulit na ang pagiging giant ng batang Pinoy. Kung ikukumpara naman kay Shaquille O'Neal, ang legendary center ng Los Angeles Lakers at Orlando Magic, ang official listing ni Shaq sa NBA ay 7'1". Yes, maraming insiders ang nagsasabi na barefoot, si Shaq ay nasa 7 feet, 0.25 lang, at kapag magsasabay sila ni Kai, malinaw na mas mataas ang ating kabayan ng at least 2 inches. Para sa perspective, si Shaq ay kilala bilang isa sa mga pinaka-dominanteng big men sa buong kasaysayan ng NBA. Siya ang pamantayan ng malaking center noong dekada 90 at early 2000. Kaya't ang idea na may isang Pinoy na mas matangkad pa sa kanya ay parang panaginip para sa maraming basketball fans sa Pilipinas. At dito pumapasok ang ginulat factor. Kasi hindi lang basta hype ang usapan, sa tuwing nakikita si Kai sa tabi ng isang NBA stars gaya ni Dwight Howard o kahit mismo si Shaq, lumalabas talaga ang kanyang height advantage. At para sa mga Pinoy fans, nakaka-proud isipin na sa tuwing binabanggit ang mga pinakamatangkad na players sa mundo, laging kasama ang pangalan ng ating sariling Kai Soto. Kung height ang pag-uusapan, hindi may kakaila na si Kai ang naging simbolo ng pag-asa ng mga Pinoy fans. Ang official listing niya sa FIBA at NBL ay nasa 7'3", pero sa ilang interviews, madalas niyang sabihin na baka lampas pa siya rito dahil patuloy ang paglaki niya kahit 22 years old na siya. May mga kuha pa nga mula Gilas practices kung saan halatang mas mataas siya kumpara sa mga legit 7-footers, gaya ni Jimar Fajardo, 6'10", at AJ Edo, 6'10". Kung ikukumpara kay Shaquille O'Neal, ang NBA legend ay listed 7'1", pero kahit na malakas at built, si Shaq ang mas dominante. Siya ay tumitimbang ng higit 147 kilograms noong kanyang prime, samantalang si Kai ay nasa bandang 105 kilogram pa lang.
So ibig sabihin, mas matangkad nga si Kai, pero hindi pa ganon kalaki ang kanyang mass kung ihahambing kay Shaq. Pero dito nagiging exciting. Sa modern basketball, height plus mobility ang pinakamalaking advantage. Kung noon si Shaq ang hari sa paint dahil sa kanyang sheer power, tulad ni Victor Wembanyama, 7'4", ay binibigyan ng spotlight dahil sa kanyang kombinasyon ng tangkad at versatility. At dito papasok si Kai. Mas mataas siya kay Shaq at halos ka-level ng height ni Wemby, pero may sariling flair bilang Pinoy Giant na pwedeng magdala ng bagong kwento sa NBA o international stage. Kaya hindi nakapagtataka na maraming fans ang nagtataka kung mas matangkad si Kai kaysa kay Shaq, bakit hindi siya makapasok agad sa NBA. Ang sagot ay simple, iba ang panahon. Sa era ngayon, hindi lang height at lakas ang kailangan. Kung kasabay nito ang shooting, agility at basketball IQ, mabuti na lang, dito nakatutok si Kai sa kanyang training. Ang comparison ni Shaq ay hindi lang tungkol sa sukat, kundi sa legacy. Si Shaq ay isang global icon, si Kai naman nasa proseso pa lang ng paggawa ng sariling pangalan. Pero isipin mo kung ang Pinoy na ito ay mas matangkad pa sa isang pinakamalaking alamat ng NBA, hindi ba't sapat na yon para gulatin ang buong mundo? Ka-express matapos ang usapan tungkol sa official na sukat ni Kai, mas lalong nag-uumapaw ang excitement ng mga fans sa buong mundo. Hindi lang dahil lampas siya sa 7'3" mark na consistent na binabanggit ng NBA at NBL records, kundi dahil ang Kai height craze ay parang isang phenomenon na pinag-uusapan saan man siya mapunta. Kung sa social media titingnan, makikita ang sunod-sunod na komento ng mga fans, mas malaki pa kay Shaq pero mas bata, mas mobile. O kaya naman, Kai Sotto is the future, modern giant with guard skills. May ilan ding hindi makapaniwala at patuloy na naghanap ng updated measurement ng mga official event, lalo na't hindi madalas na naglalabas ng bagong figure si Kai o ang kanyang mga teams. Ang mas nakakatuwa kahit hindi pa siya full-time NBA player, nagagawa na niyang mapag-usapan sa parehong antas ng mga NBA legends. So imagine Shaquille O'Neal mismo na isang 4-time NBA champion at 3 times finals MVP, ang madalas ikumpara sa kanya pagdating sa height at presence. Pero tandaan, hindi lang sa height na kasalalay ang tagumpay ni Kai. Ang kanyang flexible, ang skill set, ang kanyang dedikasyon sa training, ang tunay na magdadala sa kanya sa next level. Height may be his gift, pero skills and mindset ang magpapatibay ng legacy niya. At ang tanong, kung ikokompara nyo, mas magiging dominant ba si Kai kung nasa panahon siya ni Shaq o mas wak siya sa modern NBA style ngayon? Paki-comment lang po sa baba. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.